Natunto ng News 5 ang Taiwanese fishing vessel na nakaengkwentro ng Philippine Coast Guard at naging dahilan ng pagkamatay ng isang Taiwanese na mangingisda. Sa kabila naman ng insidente na natili raw maayos ang trato ng mga Taiwanese sa mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Para sa detalye, live mula sa Taiwan, si Michelle Mediana. Michelle, ano na ang balita dyan? Erwin, napuntahan nga natin dito sa Dongga Port sa Pintong County yung fishing vessel na sinakyan ng napatay na Taiwanese na mangingisda. Inalam din namin kung ano ang sitwasyon ng mga Pilipinong nakatira dito. Nakakordon at nakatakip ng lona ang fishing boat na ito na nakadaong sa port ng Dongga sa Pintong County sa katimugang bahagi ng Taiwan. Ito ang Guangtashin 28, ang fishing boat na sinakyan ng tatlong Taiwanese national at isang Indonesian kung saan isang Taiwanese na mangingisda ang napatay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard noong Mayo 9. Hindi na nga kami pinayagang umakyat sa naturang fishing vessel pero makikita naman sa labas nito ang mga tama ng bala. Dito sa mismong daungan nakilala namin ang tatlong Pilipino na nagtratrabaho sa shipyard. Si Mang Antonio Di Macali Manasa, kaibigan daw ang nasawing mangingisda. Kaya lubos ang kanyang lungkot na mabalitaan ang nangyari. Sa katunayan niyan, kaibigan ko pa yung namatay. Kilala ko. Yung namatay na matanda, si Papa Sang. Ayun na nga, nakakalungkot nga lang. Hindi naman daw sumama ang trato sa kanila na makatrabahong Taiwanese mula nang mangyari ang insidente. Dito sa aming lugar naman, awa ng Diyos, okay lang. Safety kami sa mga Taiwanese dito. May mga naririnig man silang komento tungkol sa nangyari. Hindi naman daw sila personal na tinitira. Minsan lang, hindi maiwasan yung nakakarinig ka ng mga salitang pangit at tungkol sa atin. Yung unawa naman namin yun. Umaasa ang mga Pinoy dito na matatapos na ang gusot ng dalawang bansa. Ilang libo kaming mga kapwa OFW dito. Sana maayos na. Nakausap din namin na isang Taiwanese na kapitan ng isang fishing boat na pumalaot din malapit sa lugar kung saan nabaril ang fishing vessel noong Mayo 9. Hindi raw siya galit sa mga Pinoy. It's not any other feeling because already happened. But he hope this matter will be finished as soon as possible. Sa ngayon ay hindi pa rin naiinspeksyon ng National Bureau of Investigation ang naturang fishing vessel dahil hindi pa malinaw ang magiging limitasyon at mga plano kapag pinayagan na silang pumunta dito. Erwin, pati nga yung mga Taiwanese media dito ay inaabangan at inaalam kung kailan darating yung mga tauhan ng National Bureau of Investigation para na rin sa tuluyang pag-usad ng investigasyon sa nangyaring insidente. Erwin? Michelle, may mga report na yung Taiwan media lalo pa raw ginagatungan itong problemang ito ngayon sa pagpapalabas nila ng mga balita dyan na medyo hindi kaaya-aya o hindi ika nga ay balanse yung mga reports na inilalabas dyan ng local media. Well, actually, Erwin, sa ngayon medyo humupa na yung mga ganyang balita. Nakwento nga nung ibang mga Taiwanese natin dito na kaibigan na noong nakaraang linggo daw, mas talagang, kumbaga 24/7 yung pag-cover nila at paglalabas ng mga news tungkol dun sa nangyaring insidente. At kasabay nga niyan, medyo meron na rin talaga mga negative impressions na napalabas tungkol sa bansa natin. Pero ngayon, medyo mas humupa na yung mga ganong news reports. Erwin? May mga usap-usapan din na itong Pangulo raw nila dyan ngayon ay medyo hindi yata masyadong ika nga ay suportado ng mga kababayan niya kung kaya't ginagamit niya ang issue na ito para ikang ay mag-rally ng suporta sa mga kababayan niya. Gaano katotoo ang balitang ito, Michelle? Erwin, nagtanong-tanong nga tayo dito. Itong kung nasaan kami ngayon, yung southern part ng Taiwan, sinasabi na ito raw yung lugar ng opposition. Kaya sinasabi nila na dito daw parang, kumbaga, hindi pa naman natin nakukumpirma at hindi natin malalaman, yung presidente nila, kumbaga gumagawa ng paraan para makuha yung kanilang simpatya dahil dito nga yung mga tao opposition, kumbaga yung kalaban ng kinakampihan. Kaya syempre ginagawa niya yung lahat para mag-gain yung trust ng mga tao, lalo na dito sa southern part ng Taiwan, dito nga sa Pintong. Erwin? Alright, maraming salamat sa iyo, Michelle Mediana. Mag-iingat kayo dyan, live mula sa Taiwan.